That's interesting. So forfeiture is possible. Yes, yes. So ito mga kabanat, no, delikado yung QGC, QOGC property mga kabanat. Maaring ma-forfeit din ito ayon dito kay magaling nating DOJ Secretary Crispin Remulla ayon sa interview niya dito kay Karen Davila sa NCA. So credit natin sa konti lang ipapakita ko dito sa inyong video mga kabanat, baka mag-copyright sa'yo. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung sagot ni DOJ Secretary dito kasi si Pastor Kiboloy ay sumurinder na kahapon at yun nga ay gustong magpa-file sila ng kaso para busisiin yung mga bank account, ari-arian ni Pastor Kiboloy at mayroong binanggit dito si Remulla na maaring ma-forfeit o kumbaga maaring mapasa gobyerno itong mga ari-arian ng KOGC. So comment reaction nyo dyan mga kaban, anong masabi nyo dyan sa balak nitong gobyerno na ito? Para sa akin parang mali kasi hindi naman galing sa galing yan sa mga donation ng mga kaanib dyan. Malamang mapupunta yan sa next na mamumuno. Yun dapat mga kaban. Pero hindi ko alam kung anong balak sa gobyerno kasi kung kunin nila yan, parang iba yung layunin, no? So panoorin natin itong interview niya. President Rodrigo Duterte. Adjust Because natin konti. Would actually Ano na muna natin, i-adjust muna natin konti. you can correct me, Secretary, with they started to hold his wealth, right? His properties. Yes. And the accusation in the US, the allegation is they would actually fool members into contributing, which would fund their lavish lifestyles. So ang tanong ngayon, what will happen to the KOJC compound in the Philippines? Yan. Who To. owns that? Right now, it is managed by former President Rodrigo Duterte. It is owned by the Corporation Soul, which in law is the personality behind the church. But it's called a Corporation Soul because that's what our legal system says. And well, we have filed cases relating to the bank accounts, properties, Pastor Kibuloy, but we have to pierce the veil of corporate fiction to be able to get to the KOJC compound and have it forfeited for the government. No. It's going to be another different case for that matter. That's interesting. So forfeiture is possible. Yes. They call it SG and forfeiture, whatever the legal term we will use. That is always the recourse of government. Oh. But at this point, can you actually order the closure of the compound? Not yet. We have to take control of the compound for that matter. But of course, the compound is now a scene of a crime where the obstruction of justice was committed, where people didn't obey the law and tried to block the service of a lawful order. So yan lang mga kabanat, ang gusto ko lang iparinig sa ito yung maiksing pahayag ni Secretary Remulla patungkol doon sa hold ng ari-arian ni Kibuloy, pag-a-file ng case at inyo namang napakinggan, maaaring ma-forfeit o mapasa gobyerno o pwedeng kunin ng gobyerno itong ari-arian ni Kibuloy. Posible, no? Hindi naman niya sinasabi na hindi posible. Talagang tinanong siya ni Karen Davila na possible. Ang sagot niya, yes. Ibig sabihin, posibleng lahat ng ari-arian o baga property ng KOGC. Kasi hindi ko alam kung kanino na pa nakapangalan yung ari-arian na yan. KOGC ba? O talagang sa kay Kibuloy, no? At mangyari dyan, kapag nangyari yan, hindi ko makuha, baka mamaya mag-aalboroto yung mga ngayon gustong mapasa gobyerno, maaari, no? Ayon din kay Remulla, ayon niya sa interview, no? So, napakinggan naman yung sinabi ni Remulla na posible talaga mga kabanat. Posible talaga yung ari-arian ni Kibuloy, no? Malamang, di ko lang ako sure kung nakapangalan ba yung ari-arian ba ni Kibuloy, nakapangalan ba sa pangalan niya o nakapangalan sa KOGC, no? Ay dapat kasi na kung nakapangalan sa KOGC medyo mahirap yan i-forfeit. Pero kung nakapangalan niyan kay Kibuloy, talagang wasak yan. Talagang mapasa gobyerno yan kasi ayon man kay Remulla ay posible daw na makuha yung mga ari-arian na ito, no? At nagpa-file sila ng case laban kay Kibuloy
may hold yung mga ano yan, mga properties, no? Mga properties ni Kibuloy. Talagang alam niyo yung dome ngayon na tinatayo nila, halos ilang thousand, 75, di ba? 75 seating capacity, napakalaki yon. At parang hindi pa nga natapos-tapos ay yun na nangyari kay Kibuloy. Nagkawandang-wandang na mga kabanat, no? Ngayon kahapon ay sumuko kasi yun at hindi na siguro, no, halos 30 hectare kasi yung ang laki ng KOGC na ngayon ay ba siguro dahil nga napakaraming mga pulis, baka mamaya sige sa tago ng tago, no? Baka hindi ko magawin, baka minsan kasalubong lang ng mga pulis kasi nakabonet ata itong si Kibuloy, mga kabat. Siguro hindi na nakayanan. So nagdesisyon na lang siya na surrender o sumuko na lang kaysa mahirapan. Normal kasi sinasabi nila kasi maraming kumakalat ngayon na maaari daw, hindi ko lang alam kung gaano yun katotoo. Meron ako nakitang update na maaaring daw mag-iimbestiga na naman sa dahil daw itong ano naman nila na tinatago daw itong si Kibuloy. Mayroon daw kasalanan, lalo na tinutukoy na naman nila si President Duterte at si Vice President Sara Duterte dahil daw tinatago si Kibuloy. So kasi kung sa ano naman yung mga miyembro, hindi mo man niya masisisi talaga dahil leader naman. Halimbawa, yung mga pulis, no? Gaya si Torre, no? Na medyo na-alboruto siya nakaraang hearing o kahapon o nakaraang araw pa pala yun na medyo na-alboruto siya kasi yung mga miyembro hindi daw makikipagtulungan at may dala pa nga yung lie detector, no? Alam mo naman siyempre sino bang siraulo na huhulihin yung kanilang leader, ikaw yung ituturo mo, siyempre tatakpan nila kasi hindi naman yan, ang mga leader, ang mga membro na yan, hindi naman lahat yan naniwala na yung paratang kay Kibuloy na nanggahasa ng babae, ba yan, hindi naman naniwala yan. So talaga na ipipilit mo sa kanila siyempre yung kanilang leader ay talagang tatakpan nila yan, no? Maaari nga magbuhis ng buhay yan no? Ang iba diyan. So, yun, may nakapag-desisyon. Sabi naman sa balita, ginawa daw ni Kibuloy yun, ang pag-surrender. Kasi, marami daw, magpakamatay daw kapag si Kibuloy ay mahuli. So, nag-decide na lang na siguro kinausap ni Kibuloy na ma-surrender na lang tayo para sa kapayapa siguro lahat. So, alam mo na mga kabahat, see you next video. So, yun lang, comment nga muna doon sa forfeit ni forfeit word ni DOJ Secretary.